Meron po akong ipaparinig sa inyo. Sa dami ng mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte, isa lang ho ito doon sa porsyon na talagang magugulat kayo. Ako, sa aking tingin dito, opinion, parang hindi ito bagay na manggaling at madinig sa isang Vice President, pangalawa sa pinakamataas ang posisyon sa pamahalaan, at isang abogada. Pero pakinggan ninyo, dahil sinabi niya ito at ginawa niya ito, kaya kayo po'y malayang makapaghayag kung ano ang inyong tingin dito. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person Going to hell daw ang bansa. who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ang ina ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ayan o, ang tindi ho na sinabi. Di ba? Talagang minura. Pero ganito yan ha. Kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi ng Pangulong Marcos dyan sa bigas, pangarap niya na umabot sa 20 pesos per kilo. Hindi naman niya sinabing kanyang gagawin yan. Pangarap natin na bumaba yung presyo. Yan ang sinabi. Ulit-ulitin niyo yung mga statement ng Pangulo ng kampanya at saka nung after na siya manalo. Sinabi niya, pangarap lang. Iba yung pangarap lang sa pangako. Ang pangako, parang sigurado ka dahil nangangako ka. Ang sabi ng Pangulo, pangarap natin na umabot ng 20 pesos per kilo. Yan ang sinabi ng Pangulo. Kung yung magugunita, hindi ako sure kung anong taon, 2017 or 2018 State of the Nation Address ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ang nagsabi sa SONA na paaabutin niya ng 7 pesos lang ang isang kilo ng rice. Yun lalong matindi yun. O, sa SONA niya sinabi. Yun ang pangako. Kasi sa SONA. O ano bang nangyari? Nagkaroon ba ng katuparan ng 7 pesos na sinasabi ng kanyang ama? Reviewin nyo, 2017 or 2018 State of the Nation Address ni Duterte. Kasama yan doon sa SONA. 7 pesos. O wala namang nangyari. Yun ang pangako. Pero itong kay Pangulong Marcos, sabi niya, pangarap natin, pangarap ko na paabuti ng 20 pesos ang kilo. Hindi yun pangako, pangarap lang. Ang pangako ay yung ibababa natin ang bigas sa halagang 20 piso at mangyayari po yan. Yun. Yun ang pangako. Eh sabi niya, pangarap lang eh. Hindi po ako spokesman ng Malacanang, balikan lang natin kung ano ang totoo sa nakaraan. At saka bakit? Anong kinalaman ng bigas? Doon sa issue na pinagpapaliwanag ka lang, Vice President, saan mo dinala ang 612.5 million pesos? Confidential at intelligence pa nung ikaw ay secretary ng DepEd at ngayong Vice President. Di ba yun lang ang tinatanong? Yung mga tao mo, ayaw mong iharap, ayaw mong payagan, o hindi lagi na may travel, hindi humaharap. Si Gina Acosta,
si Lemuel Ortoño, yung mag-asawang Paharda. Ayun po yung pinagkakatiwalaan nyo, lalo na yung Gina Acosta, na yung pala'y kasama mo sa Davao City Hall ng araw, nang maging Vice President ka, kasama po rin. Yan ang nag-ingkas ng 4 na beses, 125 million sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard, Mandaluyong. So ano yun? 500 million. Saan dinala ang pera? Isinakay lang na parang over the counter, kinuha yung pera at dinala kung saan, nawala na. Yan ang issue, hindi bigas. Bakit nyo inilalayo ang issue? Kaya kayong mga nanonood, mga nakikinig, ng mga Pilipino, maging marunong tayo. Dito sa isyong ito, may mga ilang politiko nakakampi ng mga Duterte, nagsakaya na. Kinakampihan pa siya. Bakit natin kakampihan yung hindi magpaliwanag sa pera ng bayan kung saan ginastos? Binibigay naman ang lahat ng pagkakataon ng Kongreso na tinawag siya, pinapatawag sila, ayaw dumating. Pag dumating, ayaw manumpa, paano ka naman tatanungin? O ngayon, iba na inililihis na nila. Pagmumura, pagbabanta na sa buhay ng Pangulo, ibang level na yan. Again, hindi yan bagay ang mga pagmumura at ganyang pagbabanta sa isang elected Vice President ng bansa. Dapat ang Vice President ay tumutulong sa gobyerno o gumagawa ng paraan para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi yung sinisiraan mo pa ang gobyerno. Ang tawag nga niya kay Pangulong Marcos, Bongbong Marcos na lang Romualdez at saka Lisa Ilang ang kanyang tawag, di ba? Nadinig naman ninyo. Yung ba yung kapanipaniwala? Yan ba yung kakampihan? Na tinatanong lang kung saan dinala ang pera ng bayan? Pikon na pikon? Yun namang si Atty. Lopez na nakalakas-lakas ng hearing. Bigla na lang, nung marami ng media, nung marami ng padrama-drama, biglang nanghina. Biglang kala mo last 2 minutes na. Plakdang-plakda. Pero nung iserve yung sulat na siya itatransfer, nakipagtalo pa. Nagagalit pa at tumayo pa sa harap ng mga opisyal ng Kongreso. Pero nung marami ng media at nandun na yung Vice President, paakap-akap na. Ang dami niyang drama. Hindi naman kayo mga taga-showbiz. Hindi nakukuha sa drama ang pera ng bayang nawawala. Hindi nakukuha sa drama ang pera ng bayang karapatang malaman ng taong bayan kung saan ginamit. Yun lang naman ang issue rito Yung drama, pang-showbiz lang yan. Yung pag-arte, sa showbiz ang kumikita. Pero sa politika at pera ng bayan ang pinag-uusapan, hindi pwede ang artihan dyan. Magpakatotoo. O kayo, ano inyong masasabi? Please like, share ng ating mga video. Ikalat po natin ang mga video ito at nang makarating sa taong bayan. Ulitin ko, ang sabi ng Pangulo, pangarap lang niya na umabot ng 20 piso, 20 pesos per kilo ng rice. Hindi niya ipinangako. Ang nangako na ibababa ang presyo sa halagang 7 pesos ay si dating Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address. Katulad ng sinabi ko kanina. Malaya po kayo makapag-comment. Professional na comment, reaksyon ng mga comment. Huwag yung mababaw kasi kayo rin ang masisira.